Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Mayo 30, 2025. Ngayon ay may dalang kakaibang enerhiya, Capricorn, habang ang buwan ay nananatili sa isang kalmadong yugto. Ang elementong tubig ay naghahatid ng malalim na damdamin ng introspeksyon at koneksyon sa iyong emosyonal na sarili. Ang araw na ito ay tila nilikha upang pagtuunan mo ng pansin ang iyong panloob na mundo, ang mga tahimik mong iniisip, ang mga damdaming bihira mong ipahayag, at ang mga alaala na minsang dumadaan sa iyong kamalayan gaya ng alon sa dagat. Ang ganitong mga sandali ng katahimikan ay hindi lamang simpleng pahinga mula sa magulong takbo ng buhay, kundi pagkakataon ding tuklasin kung sino ka talaga at kung ano ang tunay mong pinahahalagahan. Sa likod ng mga pananahimik na ito, may layunin ang sansinukob, hinihikayat kang makinig, hindi sa ingay ng mundo, kundi sa bulong ng sarili mong puso. Sa ganitong kalmadong tagpo, mahalaga ring bigyang halaga ang understated charm o likas mong kakayahang umakit ng kabutihan at pagmamahal mula sa mga taong nakapaligid sa iyo. Hindi mo kailangang sumigaw para mapansin, sapat na ang iyong presensya, isang presensyang may lalim, katatagan, at pag-unawa. Ipagpasalamat mo ito, Capricorn. Isa itong regalong ipinagkakaloob lamang sa mga taong may kakayahang manahimik sa gitna ng ingay ng mundo. Dahil sa likas mong kahinahunan at giliw, mas madali para sa ibang tao na lumapit sa iyo, magbukas ng damdamin at magtiwala. Sa araw na ito, pansinin kung paanong may mga taong kusang lumalapit upang makinig sa iyo o humingi ng payo. Minsan, ang tunay na kapangyarihan ay nasa kakayahang makinig, hindi lang magsalita. Sa panahong ito, hinihikayat kang kilalanin at yakapin ang iyong mga totoong damdamin. May mga bagay na matagal mo nang kinikimkim, mga emosyon na marahil ay pinili mong itago upang manatiling matatag sa paningin ng iba. Ngunit ngayon, ang pagkakataong ito ay nagsisilbing paanyaya na harapin ang katotohanan ng iyong puso. Walang masama sa pagiging totoo sa sarili. Sa katunayan, ito ang susi upang maramdaman mong buka. Sa pagpapahayag ng damdamin, mapaligaya man o lungkot, nabibigyan mo ng boses ang iyong pagkatao. At sa araw na ito, ang pagiging masayahin mong likas ay magsisilbing ilaw hindi lamang sa iyong landas, kundi sa mga taong makakasalamuha mo rin. Ang iyong positibong pananaw ay parang sinag ng araw sa maulap na langit, may kakayahang magbigay liwanag kahit sa pinakamadilim na sulok. Kung sakaling magkaroon ka ng pagkakataong mapalapit sa tubig ngayong araw, kahit simpleng paglalakad sa tabi ng ilog, o tahimik na pag-upo malapit sa lawa, hayaan mong magsilbi itong inspirasyon para sa iyong isipan. Ang daloy ng tubig ay parang daloy ng buhay, minsan ay payapa, minsan ay marahas, ngunit laging patuloy sa pagdalaw. Sa pagmamasid dito, maaaring mapagnilayan mo kung paanong ang iyong sariling buhay ay patuloy ring umuusad, kahit sa gitna ng mga pagsubok. Sa katahimikan ng tubig, maaaring marinig mo ang mga sagot sa matagal mo ng mga tanong. Sa kanyang lalim, maaaring makita mo ang refleksyon ng iyong sariling katatagan. Kaya kung may pagkakataon, lumapit sa tubig, magsilbi itong ritual ng paglilinis, hindi lamang ng katawan kundi pati ng isipan at damdamin. Ang pagiging masayahin mo ngayong araw ay hindi lamang isang disposisyon, ito ay isang regalo at isang misyon. Sa bawat ngiti mong iniaalay, may posibilidad kang makapagbago ng araw ng isang tao. Sa bawat positibong salita mong binibigkas, maaaring may pusong gumagaan. Sa bawat kabutihang ipinapakita mo, may enerhiyang bumabalik sa iyo ng mas pino at mas dalisay. Kaya ipagpatuloy mong hayaang magningning ang iyong liwanag. Hindi kailangang malaki ang gawin, ang simpleng pakikiramay, pakikinig, o pagbati ay sapat na upang makapaghasik ng kabutihan sa paligid mo. Ngayong araw, Capricorn, pagkatiwalaan mo ang mahika ng katahimikan, ng emosyon, at ng kabutihang nasa puso mo. Hindi mo kailangang baguhin ang mundo, sapat na ang gumawa ka ng kabutihan sa maliit na mundo mo, sa sarili mo, sa pamilya, sa kaibigan, o kahit sa isang estrangherong makakausap mo. Ang araw na ito ay hindi lamang isang ordinaryong araw, ito ay paanyaya ng universo na maging totoo, maging masaya, at maging bukas sa biyayang nais nitong ibigay sa iyo. Maswerteng kulay mo ngayong araw ay mapusyaw na asul, kulay ng katahimikan, tiwala, at panloob na kalinawan.
Ang kulay na ito ay nagdudulot ng balanse sa emosyon at tumutulong upang maging malinaw ang mga desisyon mo. Maswerteng numero mo ay 12 at 32. Ang mga numerong ito ay may dalang mensahe ng pagkumpleto at pag-usad, isang paalala na bawat hakbang, gaano man kaliit, ay patungo sa mas makabuluhang hinaharap. Ang maswerteng gawain para sa iyo ay ang pagsusulat sa isang journal o diary, isang tahimik ngunit makapangyarihang paraan upang mailabas ang nararamdaman at mapagnilayan ang mga nangyayari sa buhay mo. Sa pagsusulat, naisasalin mo sa salita ang mga damdaming hindi mo masambit at doon ka unti-unting gumagaling. Bilang panghuling payo, huwag mong kalimutang alagaan ang sarili mong damdamin. Sa lahat ng iniisip mo, trabaho, responsibilidad, pamilya, mahalagang tandaan na ikaw din ay karapat-dapat sa pahinga, sa pagmamahal, at sa pansin. Bigyan mo ng espasyo ang sarili mong paghilom. Huwag mong husgahan ang sarili mo sa damdaming lumilitaw. Maging mapagpatawad, hindi lang sa iba kundi lalo na sa sarili. Sa paggawa nito, mas mararamdaman mong buo at payapa ka. At sa pagtatapos ng araw na ito, Capricorn, ipikit mo ang iyong mga mata at pasalamatan ang lahat ng natutunan at naramdaman. Mula sa mga simpleng sandali ng katahimikan hanggang sa mga masalimuot na pagninilay, lahat ng ito ay may layunin. Bitbitin mo ang kaalaman at pagmamahal na ito sa susunod mong mga hakbang. Patuloy kang patatagin ng iyong kabutihan at patuloy kang itataas ng iyong katapatan sa sarili. Magtiwala ka, ang bawat araw, gaya ng tubig, ay dadaloy patungo sa kung saan ka tunay na nararapat. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo